family, a family who serve the Lord. Nakita ko ang parents ko na nag-serve sa Panginoon. Dinala nila ako sa Sunday school. I was fed with God's Word growing up. Amen. I had the opportunity to serve God since I was a little girl. Nagsimula ako sa projector dati, yung acetate pa lang, no? Tandaan niyo ba yun? Hindi pa yung laptop, acetate pa lang. Doon ako nagsimula mag-serve kay God. And then, naging tambourine dancer ako hanggang naging part ako ng praise team. And right now, beautiful things happen to me because of what God has done in my life. Amen? Why? Because I had the opportunity to serve God. Ilan po dito ang sobrang grateful na may opportunity tayo to serve our living God? Hallelujah. It's an opportunity, guys. Hindi po siya responsibility, but it is a great privilege to serve the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. It's Jesus Christ that we are serving today. And in everything that we do here in the church and every day sa ating buhay, we are serving the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the universe po. Amen? Are we happy with that? Are we blessed with that? Doon pa lang po, grabe na ang blessing. And I am looking forward po na hanggang maging gray na ang buhok ko. Praise God po sa mga members dito sa church na since bata din sila nag-serve kay Lord, hanggang maging gray na din ang mga buhok nila. They are still serving the Lord. Hallelujah! Praise Jesus! I am looking forward to that. Kahit ano maging ako sa future, maging ano ba ako, sino ba ako, number one role ko is that I am a servant of the living God. Hallelujah. That is the most important thing in our lives, church. Always po, no, we are reminded that our lives here on earth is just temporary. Bakit po tayo magfo-focus sobra sa mga ang para dito lang sa mundo, mga ginto, mga pwedeng bilhin, no? Bakit po tayo doon mag-focus kung alam po natin na temporary lang ang buhay natin dito sa mundo? 70 years, 80 years, praise God, merong umaabot ng 90 to 100 years, but that's just very short compared to our eternity. Eternity is billions of years. And everything that we do for the Lord, yun po ang madadala natin sa eternity. Amen! Yun po ang madadala natin sa heaven. Amen! Lahat po na ginagawa natin para kay Lord dito sa church. Ano po ang ginagawa natin dito sa church? Yun po, kayo lang po ang makakasagot niyan. Ano po ang ginagawa natin, paano ba tayo mag-serve sa Panginoon? Kahit sa everyday lives natin, kayo lang po din ang makakasagot niyan. Hindi po kami. Because it's between you and God. Amen? Praise the Lord. So, I just want to repeat that the best thing in life is serving Jesus. Amen? The best thing in life is knowing Jesus and making Him as our Savior. I just cannot stress this enough, no? But I pray and I hope that darating tayo lahat sa punto na masasabi natin, Lord, bahala na mawala lahat sa akin, wag lang ikaw. This is my sincere prayer sa bawat isa sa church na ito. Prayer ng mga prayer warriors sa church na ito. Na may dadating tayo lahat sa puntong bahala na mawala lahat, wag lang si Jesus. Bahala na mawala lahat, basta mag-serve ako kay Jesus. Amen? Hallelujah! Katulad po kay Job, tinanggal po lahat sa kanya. Pero he still continued to be faithful in the Lord. Hallelujah! Hallelujah! And you know, the life of a Christian is very blessed. Grabe po. Wala po akong nakitang Christian na nalugi. Katulad din sa devotional namin kagabi with the praise team. Sabi ng devotional leader
namin, si Hennessy Echavia, sabi niya, walang Kristiyano ang nalulugi. Amen? Walang Kristiyano ang nalulugi. Blessed ang life ng Christian. It's not perfect, but I can really see sa mga buhay ng mga Kristiyano na nag-serve talaga sa Panginoon, active sa church, really surrendering their whole lives to Jesus. Blessed na blessed sila at ang kanilang pamilya. You know, ang blessing ng Panginoon ay more than material things. Ang blessing ng Panginoon ay spiritual. Spiritual, more than anything you can imagine. The peace, the joy, the contentment, seeing your children serving God. That's the most important thing. Amen. Shall we give God a hand of praise? Praise Jesus, we have this opportunity. And this morning, I praise God because I have this opportunity as well to serve Him and to be His mouthpiece for each one of us. I know that God has a very special message for each one. And let me just bring you to this message. Are we ready, brothers and sisters? Hallelujah. And we're going to talk about our inheritance in Christ. Sabihin nga natin sabay-sabay. Our inheritance in Christ. 1, 2, 3. Amen. Hallelujah. Ilan po dito ang excited kasi meron daw tayong minana galing sa Panginoon. Excited po ba tayo na malaman ngayon na may minana tayo sa Panginoon, galing sa Panginoon? Hallelujah. You know, kahit yung mga earthly parents, may I see the heads po ng mga parents dito. Yan, marami po tayong parents dito, no? I can really see na the parents, we praise God for the parents who are so working hard for the children, no? For their children to be, para ma-provide ang mga needs ng mga children. And you know, may mga parents na doble or triple pa ang pag-work. Bakit? Kasi gusto nilang may maiwan na mana sa anak nila. Ay, ito, imamana ko to sa anak ko pag wala na ako. No? Ito, iiwan ko to sa anak ko kung wala na ako. But you know, as children of God, meron din tayong inheritance from the Lord. Amen? Meron tayong inheritance from the Lord. And let me just share this inheritance to you this morning. And we're going to focus on Ephesians 1:3 to 14. Okay, so let's all put ourselves in the presence of God and let's pray. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you for this opportunity, Lord God, to serve you, Panginoon. We thank you, Lord, for bringing us here in this place. It's no accident, Panginoon, that you have brought each and every one of us here, Panginoon. We are opening our hearts. We are opening our spiritual eyes, Panginoon. Letting you reveal yourself to us, Panginoon. Lord, we are so ready to receive, Lord God, your word. Remove every distraction in our hearts. Remove every hindrances, Panginoon, na meron kami, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hide your servant behind your cross so that only you will be seen, your glory will be seen, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Our inheritance in Christ. Hallelujah. What have we received in following Christ? Parang ang dami-dami na natin na-receive from the Lord, no? Grabe na yung blessing. Countless, kahit yung hangin pa lang na hinihinga natin, blessing na eh. But this morning, I just want to share this verses sa Ephesians na sinulat ni Paul para sa mga Jews and sa Gentiles. It's found in Ephesians 1. Kung may Bibles po tayo dito, may Bibles po kayong dala, kindly open it with me sa Ephesians 1:3 to 14. Praise God. Hallelujah. So, if nandiyan po kayo sa Ephesians 1:3 to 14, no, as I have mentioned a while ago, our passage was written by Paul, no? Paul, and it was dedicated to the
the Gentile believers. It is about assuring them of their adoption into an extraordinary inheritance. No? So, hindi ito ang slide. Wala. Actually, hindi ko nilagay ang buong slide doon, no? So, he emphasized in his letter to the Ephesian Christians that the inheritance from God is not limited po. Hindi po limitado sa mga Jews or sa mga Jew na mga believers. But it is also given, yung inheritance ng Panginoon, kahit sa mga Gentiles. Yung mga outcasts or mga hindi Jews, no? Mga Gentiles. Sa verse 12, when he says, dito sa verse 12, nandyan ba? Daryl, verse 12, wala. We who were the first to put our hope in Christ. Yun yung sabi niya sa verse 12. He's speaking of the first believers who were Jewish. Then he shifted po. He shifted and included the Ephesian Christians of the inheritance that they will receive from God because they believe in the Lord Jesus by saying, ito yung sabi niya sa Ephesians 1:13. Nandiyan ba, Karel? Ephesians 1:13? Yan. Sabi niya sa Ephesians 13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. And he added, when you believed, sabi niya, you were marked with him with a seal, the promised Holy Spirit. No? Sabi niya, you were included when you heard the message of truth, when you heard the gospel of salvation. Kasali ka na sa promise na binigay ng Panginoon. Sino dito nakarinig na sa message ng truth? Hallelujah! Kaya tayo nandito lahat. We know the gospel of salvation. We know what Jesus has done at the cross. That's why we are also included sa inheritance na binigay ng Panginoon para sa Jews. Amen. Hallelujah. Shall we give God a praise? Hallelujah. So St. Paul gives the Ephesian believers and to all Gentile believers, including us, for that matter, the greatest assurance found in verse 13 to 14, no? We are marked in him with a seal. Next slide. Marked in him with a seal. Amen? We are marked with a seal. The promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance. So, whenever we receive Jesus in our lives, whenever we know the gospel of salvation, we are already marked with a seal. And we are guaranteed with the inheritance that God has for the Jews. Amen? So, when we receive Jesus as our Lord and Savior, we always say that it is the greatest experience that one can ever experience in their lives. Amen? Sobra-sobra po ang blessing na natanggap natin sa pag-receive natin kay Jesus. And this is my prayer today na alam ko po na hindi ito lahat maintindihan ng bawat isa sa atin. It is my prayer right now that the Lord will reveal to us kung gaano kabigat or gaano kalaki ang blessing na na-receive natin whenever we receive Jesus as our Lord and personal Savior. It is my prayer that our eyes will be open and we will have the joy of our salvation. Amen? Hindi po lahat ng Kristiyano naiintindihan nito. You know why? Because when a Christian knows the gravity or when a Christian knows kung gaano ka-great ang experience na ma-receive si Jesus, bago ang buhay niya. Meron siyang eagerness to serve Him. Meron siyang, alam niyo bakit kasi yung love para sa Panginoon ay mag-aapaw. Aapaw, tama
Tama ba sa Tagalog? Aapaw ang pagmamahal ng Panginoon dahil naintindihan niya na minahal siya ng Panginoon. Naintindihan niya kung gaano ka-great ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Kaya gusto din niya i-surrender ang buhay niya sa Panginoon. Ganun po ang joy of our salvation. Makikita po sa buhay natin. Sabihan nga natin, ang katabi natin, dapat halata. Dapat halata na masaya ka sa salvation na nakamtan mo kay Jesus. Dapat halata sa ating mga buhay ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa bawat action natin. Amen? So, receiving the Lord Jesus as our Lord and Savior is the greatest. Once again, I will say this again. It's the greatest experience that one can ever experience in life. And describing it is beyond our ability. Hindi nga po siya ma-explain ng tao eh. It is, kailangan ma-experience mo on hand. Yung experience na yun, bago mo masabi, wow! This is the life with Jesus. Dapat ma-experience mo ito para maintindihan mo ang anong sinasabi ko ngayon. But in Ephesians 1:3-14, in our passage today, the Apostle Paul wrote a very simple yet very powerful, sabi natin powerful. It is a powerful description of our inheritance in Christ. Bakit ba tayo blessed as believers? Ano ba ang binana natin sa Panginoon? Ready na po ba tayo maintindihan po ito? Hallelujah. So, let's go back again to our passage in Ephesians 1:3-14. And today we're going to talk about our inheritance in Christ. So, the first inheritance that Paul mentioned is all spiritual blessings. It is found, open your Bibles please, in verse 3. It is said in verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Next slide, please. Meron tayo. Yan. Every spiritual blessing in Christ. Hallelujah. We are inherited with all spiritual blessing. Sabi dito, every spiritual blessing. Hallelujah. Ano ba ito? The first century Jews, kung mabasa natin ang Bible sa Old Testament, they had a very strong sense of being blessed and called by God. Alam nila sa puso nila na they are blessed. They are the chosen people. They are called by God. Ito yung paniniwala ng mga Jews. They are covered and highly favored by God. Na-imagine niyo yung experience ng mga Jews, yung bigla lang may food dadating. Ganon yung first-hand experience nila sa Panginoon. Naniniwala sila that they are highly favored by God. They have the attitude of certainty or assurance. Meron silang assurance that God will provide. They have the assurance that they are favored, highly favored by the Lord. And they knew in their hearts that God will fulfill every promises na binigay niya sa kanila. Alam na alam nila. Amen? And you know what, church? This spiritual blessing that God promised for the Jews also applies to us believers. Amen? Kung ano yung favor ng Panginoon sa mga Jews also applies to us right now. It's clearly seen in our verses today. Paul showed that these things are now given to Christians, be
they Jews or Gentiles. It is important to point out that these blessings are both for the Jews and the Gentile believers. Hindi na lang po ito limitado para lang sa mga Jews or sa mga chosen people ng Panginoon. But it is also inherited to the Gentiles and for those who believe in Jesus Christ. And that includes you. Sabihin na natin, katabi natin, kasali ka doon. Kasali ka doon sa promise ng Panginoon. Hallelujah! Not only for the Jews of early Christians, not only for the Gentiles Gentiles early Christians, like the Ephesians, like in the Ephesians church, but also for us today. Hallelujah! Do we believe that we are blessed? We are so blessed by the Lord. And you know what? When God blesses, it is beyond our imagination. When God blesses you, it is beyond our vocabulary. Hindi po siya ma-explain ng salita dito sa mundo. It is beyond this world when God blesses you. And when we describe how God's blessing is, or kung ano ang blessing ng Panginoon, we will always fall short in describing them. Amen? But today we are so thankful because in Ephesians 1, in our passage today, we can see the inheritance ng Panginoon sa ating lahat. Hindi ba natin maintindihan talaga sa ating vocabulary, but Apostle Paul made it simple for us today and make us realize today that this inheritance that we are talking about is for us too, and it can be applied to us too. Amen? So the first thing is all spiritual blessings. It's more than blessings from this world. I can attest, I can be sure that most of us here knows the meaning of this. Alam niyo po ang meaning ng spiritual blessing. It's beyond words. Ayaw ko nga magsalita kasi ayaw ko siya maging maliit. So today, I just want to encourage you. Expect for spiritual blessings from the Lord. Amen. Expect it in your life today. Amen. The Lord wants us to have faith and trust Him, trust in His Word, that the inheritance that He has for the Jews is also applied to us. Amen. Hallelujah. We are blessed. Amen. We are blessed with all spiritual blessings. Amen. Receive it by faith right now. Hallelujah. Shall we give that a hand of praise? Praise the Lord. Hallelujah. The second inheritance that we have in Christ is forgiveness of our sins. Hallelujah. Forgiveness of our sins. I may jumble a little sa verses na yon, but let us read in verse 7 to 8. Sa Ephesians 1 pa din. Paul said, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us. Hala, hindi pa talaga niya sinabi, eto, forgiveness, no? Hindi ganon. Sa last word ng verse na to, sabi niya, He lavished on us. Kumbaga kung lavish, parang pinuno pa talaga tayo. Apaw! Ang forgiveness ng Panginoon sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Ilan po dito ang nangangailangan ng forgiveness ng Panginoon? Taas natin ang ating kamay. Lahat po tayo kailangan ng forgiveness ng Panginoon. Alam niyo po bakit? Lahat po tayo sinful. Habang nandito pa tayo sa mundo. And the wages of sin is death. Dahil sa ating kasalanan, dapat papunta tayo lahat sa impyerno. But because God's grace was lavished on us, He gave us forgiveness.
Sabihan ka natin yung sarili natin, I am forgiven. Hallelujah! Ang sarap sa feeling, no? Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan natin, when we come to Jesus and accept Him as our Lord and personal Savior, pwede niya tayong patawarin sa kahit anong kasalanan natin. Hallelujah! Shall we give God a hand of praise for that? Hallelujah! That's why we are